Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda. Pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pununo ng Hudyo, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Magandang gabi sa mga nasa orchestra dyan. Kaway naman kayo. Yan, at nasa balcony, kaway naman kayo. Magandang gabi. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy sa kung ano ang isang templo o kung ano ang isang simbahan. Sabihin nyo nga po, templo. 2 bagay ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa kung ano ang isang templo. Una, ang templo ay isang bahay dalanginan. Sabihin nyo nga po. Sa ating unang pagbasa, ipinakita ni Haring Solomon kung paano naging bahay dalanginan ang templo. Pumunta siya sa isang templo at dooy nanalangin. Doon nagpuri sa Diyos. Ganyan ang isang templo. Isang lugar na pinupuntahan kung saan nagpupuri, nananalangin ang tao. Mabuti pa si Haring Solomon, nagpuri sa Diyos nang siya'y nasa templo. Tayo, anong ginagawa natin pag tayo'y pumupunta sa templo? Hello? Nagpupuri ka ba o humihingi? Hello? Kayo nakakaalam niyan at ang Diyos, no? Marami sa atin, nagpupunta lang sa templo, hindi para magpuri sa Diyos, kundi para humingi sa Diyos. Guilty tayo dyan. Ano?
Yung mga hindi nagsisimba, magsisimba lang kapag may sakit na. Dahil hihingi ng kagalingan. Hindi ba? Kapag magulo ang buhay, dun lang magsisimba. Si Haring Solomon ipinakita na ang templo ay isang bahay dalanginan. Nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Kaya nga, sa ating simbahan, pinagdiriwang natin ang banal na misa. Sa Ingles, Eucharist. Eucharistia, nang ibig sabihin, thanksgiving. Isang pasasalamat. Kaya nga tuwing tayo'y nagsisimba, tayo ay nagpapasalamat. Hindi lang humihingi, hindi lang humihiling. Dahil ang templo ay bahay dalanginan kung saan tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Yan ang isang simbahan, bahay dalanginan. Samantala, sa ating ebanghelyo, kakaibang templo naman ang tinutukoy ni Jesus. At tinukoy niya ang templo bilang bahay ng Espiritu. Sabihin niyo nga po, bahay ng Espiritu. Yan ang isang templong tinutukoy ni Jesus. Iba sa kung ano ang tingin ng mga pinuno ng Hudyo. Kaya nga, hindi sila nagkaunawaan. Ang alam ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na tinayo ang templo. Pero para kay Jesus, gigibain ito at muling itatayo sa loob ng 3 araw. Hindi sila magkaunawaan. Dahil para kay Jesus, ang templong kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Yan ang isa pang klase ng templo. Ang bahay ng Espiritu. Marami sa atin, pinapaganda ang templo. Hindi ba? Ito man ay bahay dalanginan o ang ating katawan. Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Mukha na ba yung pinaganda? Tingnan mo. May nagbago na ba dyan? Di ba? Tayo, pinagaganda natin. Pinipilit nating pagandahin. Lalo na ang itsura natin. No? Yung dating maitim, ngayon, ang puti. Yung dating walang kilay, ngayon, ang kapal. No? Di ba? Yung dating puti ang buhok, ngayon, blonde. Hindi ba? Bakit? Kasi gusto natin maging maganda ang templo. Pero alam nyo, kahit hindi mo pagandahin, maganda na yan para sa Diyos. Maganda na yan para sa Diyos. Kaya nga, kapag merong nababago, naninibago tayo. Di ba? Nagugulat ka, parang may bago sa'yo. Wala. Ako lang ito. Di ba? Ganon tayo, di ba? Parang may bago sa'yo. Wala. Nagpagupit lang ako. Pero bagong kulay. Parang may bago sa'yo. Wala. Tagal mo lang akong di nakita, pero bago ang ilong. Diba? Marami ang pinipilit pagandahin ang templo, pero walang saysay, walang silbi kung magandang templo, pero hindi maganda ang loob. Bahay dalanginan, o ito'y katawan, parehas. Anumang ganda ng labas, kung hindi maganda ang loob, wala itong kwenta. Itong ating maliit na simbahan, ang cute-cute. Ano po? No? Extended. No? May balcony tayo, pero labas lang naman yun. No? Diba? Ang dami pang gamu-gamu. Ano ba ito? Konting tiis. Konting tiis na lang. Ano, di ba? Pero kahit ganito tayo, ang importante ang laman. Ang importante kayo. Ang importante ang mga naglilingkod. Walang silbi, ang laki nga ng simbahan. Wala namang nagsisimba. O at least tayo, apaw na apaw. No? Di ba? Rinig pa tayo hanggang barangay. No? Dadami yan mamaya, pagkainan na.
Wala, tuwan-tuwa kayo, no? Di ba? Oh? At ganun din ang ating katawan. Anong saysay kung ang ganda ng katawan, kung ang kalooban ay marumi? Siyam na taon na akong pare. At kung mayroong isang bagay akong natutunan sa aking 9 na taon sa pagkapare, ito yung kapag minahal mo ang simbahan, mamahalin ka niya pabalik. Kapag minahal mo ang simbahan, mamahalin ka niya pabalik. When you love the church, she will love you back. 16 years ago, magkwenta na kayo. 16 years ago, nung ako ay nagsabi sa aking magulang na ako'y papasok ng seminaryo. Nagulat pa. Sabi pa ng tatay ko, paano na pagtanda mo? Sino mag-aalaga sa'yo? Ba't di ka man ligaw? Baka mali ka. Naintindihan ko yun. Kasi ang buhay ng pare, walang asawa. Hindi ba? Tawa-tawa si Tito, no? Alam nito yung history ko di ba? 16 years ago, inaalala kung paano ako pagtanda. Walang pamilya, walang anak. Hindi ba? Pero sa lublob ko, bakit? Pag nag-asawa ba ako, sigurado kong aalagaan ako? Hello? Sa mga may asawa dyan, sagot, inalagaan ba kayo? Ayun lang, di ba? Wala nakakasiguro. Sino nakakasiguro na aalagaan ka? Pagtanda mo, wala. Pero anong sigurado? Kapag minahal mo ang simbahan, mamahalin ka nito pabalik. 9 na taon na akong pare, at marami na rin akong kahit papanong napuntahang simbahan. Sa lahat ng napuntahan kong simbahan, kahit papano, may nagmahal naman sa akin. Dito nga no? At least si Ate Mona, kahit ang sungit ko, mahal ako. Asa na yon, no? 'Di ba? Bumati yan no? Binati niya ako, no? Pero sabi niya, I love you, Father, no? At least masasabi ko, no, kahit ang sungit ko, may nagmamahal sa akin dito sa Kamba, at least isa, 'di ba? Pero hindi ko aalalahanin kung ako ay hindi maaalagaan. Hindi trabaho ng aking sekretarya, intayin ako gabi-gabi. Pero kahit ang uwi ko alas 12, no, nag-iintay yan. No? Hindi man niya sinasabing mahal niya ako, pero sisiguraduhin niya bukas ang gate. Sisiguraduhin niya hindi ako bababa ng sasakyan para buksan ang gate. At sisiguraduhin niya isasara niya ang gate. No? Hindi ko alam kung minumura niya ako patalikod, di ba? No? Kasi puyat na siya, pero basta ramdam ko ang pagmamahal niya. No? Si Kuya Buddy, ganon. Busy sa TikTok, pero okay lang yun. Si Kuya Buddy, kahit ganyan, no? Feeling ko, protektado ako. No? Pagka ako nandyan, no? Alam kong hindi ako maaano. Kaya, ganun no? Bakit? Mahalin mo lang ang simbahan. Mamahalin ka niya pabalik. Hindi man ng mga tao, pero sigurado ako, mamahalin ka ng simbahan. At yung mga naglapastangan sa simbahan, tignan mo, may kinalagyan. Lahat ng naglapastangan sa simbahan, may kinalagyan. Hindi pinarusahan ng Diyos. Dahil hindi ugali ng Diyos magparusa. Anong ginawa? Tinuruan ng aral. Isang aral na hindi nila malilimutan. Tingnan mo siya ngayon, no? Nasaan siya ngayon? Nagpapahinga sa ibang bansa. Sa the Netherlands. I hope matuto siya sa aral. Mga kapatid, ang templo ay bahay dalanginan at bahay ng Espiritu. Kaya nararapat itong irespeto. Mahalin mo ang simbahan at mamahalin ka nito pabalik. Ang mga naglapastangan, sigurado, tuturuan
ng aral. Amen? Amen. Nais ko lang pong kunin ang pagkakataong ito para, para humingi po ng tulong sa inyo. Meron pong fundraising ang aming mga kabataan na sila'y nagtitinda ng Soledad shirt. Asan yung Soledad shirt? Pero bago yan, sige, yung ating parish calendar available po, 100 pesos po. 75 pesos. sorry. 75 lang. Ate Jonah, i-model mo na yung t-shirt natin, no? Ito po yung sekretarya ko na laging nagbubukas ng gate para sa akin. Yan. Ayan. Ito po ang Soledad shirt po, polo shirt, 2 kulay po yan, navy blue at saka white. Burda po na nakalagay po ang imahe. Alika rito, Ate Monang. Siya si Ate Monang na mahal ako. Iyan ang Soledad shirt naman. Iyan, i-model mo. Banat na banat yan, ha? Kasya all sizes. Nagkakahalaga po yan ng 500 pesos. 600 naman po para sa ating Soledad polo shirt. Ito po ay para sa mga pangangailangan ng aming youth sa kanilang mga programa at activities. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po. Bilhin niyo na po. Maraming salamat po. Ano pa? Pagkatapos ng misa, diyan kayo magaling. Huwag niyo masyadong lakasan, Baka makadumami ang mga pagsimba bigla, Pagkatapos ng misa, meron po tayong konting salo-salo lang po. Makisiksik po kayo, makipag-usap sa mga katabi ninyo. Kumain kayo hanggang gusto nyo at mabusog, huwag magbalot. Kumain hanggang gusto, huwag magbalot. Sa patay, pag sinabi, pag nagbabalot, malas. Susunod. Sa anniversary ng pare, kapag nagbalot, bala ka. May sorpresa ang Diyos sa iyo. Nais kong pasalamatan lahat ng mga nandito na nakidalo sa aking misa pasasalamat. Nandito ang aking pamilya. Maraming salamat, Mama. Ang aking mga tita, nandirito rin, aking mga kapatid, aking mga pamangkin, maraming salamat. Sa aking mga kaibigan, Tito, maraming salamat. Joanne, maraming salamat. Sa aming mga kapatid na, mga kaibigan ko, hindi ko na maisa-isa kayo, pero maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Meron bang mga nandito? Maraming salamat yung staff ko sa IT, nandito ba? Maraming salamat. Staff ko sa PWU, nandito ba? Maraming salamat, maraming salamat. Siyempre, yan, yung mga servers, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Wala man kaming asawa, pero may mga nagsiselos pag hindi nabigyan ng oras. Wala man kaming biyanan, pero ang dami kong tinatawag na nanay. Wala man akong anak, pero 200 bata ang pinapakain kada linggo. Ilang daan ang pinatulian ko. Tinuruan magbasa. At lahat ng yan, nagawa ko kasi sa pagmamahal nyo sa simbahan. Maraming salamat sa tumutulong sa ating parokya. Hindi ko ito magagawa, hindi ko magagampanan ng pagiging ama kung hindi dahil sa pagmamahal nyo sa simbahan. At gaya ng sinabi ko, pag minahal mong simbahan, mamahalin ka niya pabalik. Bahala na ang Diyos magmahal sa inyo pabalik. Tandaan mo yan. Iiwan ka ng iyong asawa. Pero ng simbahan, hindi. Dahil sa kamatayan mo, kahit wala ka na sa mundo, pinagdadasal ka pa rin ng simbahan. Kaya wag na kayong mag-asawa. Magpari na, Yung mga kabataan dito, magpari muna kayo, Huwag asawa ng asawa. Sabi ko sa'yo, Pag binahal mong simbahan, mamahalin ka nito pabalik. Magsitayo po tayong lahat.